Nakahuli nga pala kami ng mga malalaking isda dito sa pagtataan namin ng kitang o hayhay ngayong gabi. At eto nga pala guys ang ginawa naming pang-ulam, panghapunan dito sa aming munting bahay kubo sa may palisdaan. Kaya samahan nyo kami guys sa adventure natin ngayong gabi. So what's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So ngayong gabi nga guys nandito nga pala kami sa munting kubo sa may palaisdaan namin. Dahil nga guys malaki ang low tide ngayong gabi, magtataan nga pala kami ng hayhay o kitang. Pero ang unang first step guys nating gagawin ay maghahanap muna tayo dito ng mga pamaing umang. At dito nga lang pala guys nagtatago yan sa mga ugat ng mga malalaking puno. Eto kasi guys ang isa sa mabisang pinapain namin dito sa mga isda pag nanguhuli kami. Bukod nga guys sa medyo juicy yung kanyan tiyan ay napakalansan ito, kaya madali sila guys na aamoy ng isda. Kaya kung pinapain mo din ito gamit sa panghuli ng isda, mag-comment ka dyan sa baba kung mabisa ba talaga. Ang pangalawang second step natin guys na gagawin ay syempre babasagin guys natin yung mga shell nila, tapos saka nating aalsin yung pinakansyan nila. Eto nga pala guys yung mga hayhay na itataan natin. So bali nga guys, bali 100 pieces wari ito ng kawil na dinikit namin lahat dito. Pagkatapos guys natin alsin sa mga shell nila yung mga umang na ipapain natin, agad na rin nga pala nating ilalagay yan dito sa bawat isa na nakadikit na kawil dito sa hayhay. Ipapakilala ko nga pala guys muna sa inyo itong alaga ng naming aso na nagbabantay dito sa palaisdaan, si Batol. Tapos meron din kami guys dala dito na katol. Ayan, magkatunog talaga. Habang nilalagyan nga guys namin ng pain yung hayhay, ay nangiilaw naman dito sa palaisdaan itong tropa namin si Angelo. At napakalaking alimango guys yung nahuli niya. To ulamin daw niya mamaya. Pagkatapos nga guys namin lagyan ng pain yung mga hayhay, ibinaba na nga pala guys namin itong jet ski namin na bangka na kulay asul. Ito nga pala guys muna ang gagamitin namin sa paglaglag o paghulog nitong mga hayhay na dala namin. Medyo mahaba nga pala guys ang itataan nating hayhay ngayong araw, kaya patsagaan na lang muna to. Hindi nga guys ako sure kung meron ba talaga tayong mahuhuling isda, dahil bukod sa na-late kami ng pagtataan ay medyo malabo nga pala guys yung tubig dahil umulan dito sa amin ng napakalakas kagabi. Pero ganun pa man guys, susubukan pa rin nating magtaan, umaasa tayo na makadiskarte man lang ng mga pwede nating ulam panghapunan. Natapos na nga pala guys kami sa pagtataan dyan at dumating na rin nga pala guys dito yung kapatid ko yung nagka-camera sa amin. Kakagaling nga lang pala guys niya ng school, kaya na-late lang siya sa pagpunta dito sa palaisdaan. Bali nga guys dito siya magtatambay at sabi niya na rin sa akin ay siya na rin daw guys ang magluluto. So yun guys, after ng isang oras papandawin na ulit namin yung mga nataan naming hayhay. Tingnan natin kung may huli. Ayun na guys, makalipas nga lang pala nating intayin kung meron na ba talagang dumawi dito sa mga tinaan natin, ay eto na. Uy, laki nito guys. Ano? Uy. 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 1-0. Grabe ano. Managat guys. Red snapper oh. Tigni. Sa pula siya sa kabilang gilid oh. Abi guys, pang 5 kawili pa lang yung napapandaw ko, meron na kaagad tayong nahuling isang malaking managat o red snapper. Pwede na guys itong iulam dahil medyo good size talaga siya. Yung ibang kawil nga pala guys dito sa hayhay namin ay tanggal na, kumbaga guys ay lagot na sila. Hindi ko nga alam guys kung ano yung mga dumawi, pero minsan guys dinadawi rin to ng mga malalaking buteta, kaya napuputol guys yung mga kawil namin. Kadalasan nga pala guys namin nahuhuli dito itong mga isdang tinatawag naming bagaong. Sa ibang lugar nga guys hindi nila kinakain yung mga isdang bagaong, alam nyo na kung bakit. Guys, ang lakas. Ano ito? Ang lakas, oh. Ano ito? Kula ako, guys. Ang lakas. Woo! Wow. Quality. Grabe, guys, oh. Ayun yung tama ng ngipin niya, oh. Grabe. Buti na lang guys, kahit medyo maunti yung dumadawi sa amin, may sumasalit dito ng mga malalaking isda na nahuhuli natin. Gaya na nga lang guys itong lapu-lapu. Ayan na nga guys, nakakadalawang piraso na nga pala kami ng lapu-lapu dyan. Kailangan rin kasi guys pandawin nyo kaagad itong mga tinaan yung hayhay, dahil pag medyo tumagal na yan guys, nagagasgas na sangipin ng mga nylon, kaya madali na lang guys silang malagot. Lalo na guys pag medyo malaking dumawi sa inyong isda, paniguradong wala na kayong aabutan at makakawala na sila. Kahit papano naman guys ay okay din talaga itong mga nahuli namin, at maraming salamat sa blessing Lord. Noong natapos na nga guys kami sa pagpandaw, eto na nga pala yung mga nahuli namin. Bali nga pala nakahuli kami ng isang managat dyan at 2 malaking lapu-lapu. Kaya nga pala guys naging 3 dyan yung lapu-lapu, ay nahuli nga pala ng tropa natin dito sa gilid habang nangangawil sila. Eto na nga pala guys lang ang gagawin namin pang ulam, at sakto hindi pa rin kami naghahapunan, kaya ayusin at asikasuhin na lang muna namin yung mga pwede namin kainin dito sa munting palaisdaan natin. Nag-request nga pala guys itong kapatid ko na sa kanya na lang daw yung malaking managat at babaunin niya daw bukas pagpasok, kaya sabi ko sa kanya wag na lang muna namin lutuin yun ngayong gabi. Napakapayak at simple nga pala guys lang ng pamumuhay namin dito sa palaisdaan. Dito kasi guys kami lumaki talaga sa palaisdaan. Mas mahirap kasi guys ang buhay nun, wala talagang kuryente at napakadilim lagi dito sa palaisdaan. Buti na lang ngayon meron ng mga solar. Kaya tara guys, samahan nyo muna kaming pumudrip dito. Grabe, sobrang sarap ng hapunan namin dito. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita-kits na lang ulit bukas.